Another example for our integration yielding inverse trigonometric function. So, yung pang-apat na example natin is meron tayong e raised to 3x dx over 9 plus e raised to 6x. So, una sa lahat, pwede nyo i-try yung u substitution dito. Pero kapag nag-let u tayo, try natin siya ng u substitution or yung general rule. So, pag nag-let u tayo, meron tayong 9 plus e raised to 6x. And alam nyo naman, ang differential niyan, that would be, diba gagawin mo itong hanapan mo siya ng differential. So, ibig sabihin, ang differential ng e raised to 6x is same lang ng e raised to 6x. Then, hanapin mo yung differential ng 6x. So, ang magiging du natin is equivalent yan sa 6 e raised to 6x dx. Ano ba yung nasa numerator natin? Diba? E raised to 3x. So, ibig sabihin, bawal natin siya gamitan ng u substitution. So, mali na agad siya. Pwede natin gamitin dito is yung arctan. Yung sa inverse natin. Diba, meron tayong tatlong formula nun. Meron tayong arcsine, arctan, saka arcsecant. So, dito, pwede natin siya gamitan ng arctan, diba? Pero bago yon, sorry guys, minata ko na lang kasi alam niyo naman, di ba, kapag plus sign, automatic arctan na agad siya. So, ano ulit gagawin natin pagdating sa inverse? Magle-let a squared tayo and magle-let u squared. So, ang a squared natin is kung ano yung constant, lagyan ko lang siya ng buntot para di tayo malito. Ang a squared natin is yung 9. And then, pag hinanapan mo yung square root both side, that would be a equivalent to square root ng 9, that would be 3. Sa kabila, meron tayong u squared. Siyempre, ayun yung may variable. Ba variable yung e? So, meron tayong e raised to 6x. And, kapag hinanapan natin yan ng square root, both side, that would be, same lang siya ng e, then raised to 3x. Bakit 3x? Kasi pag multiply mo yung e raised to 3x, multiply mo yan sa itself, that would be e raised to 6x. Kasi pag-add lang natin yung numerator, yung exponent nilang dalawa. So, ayan. After natin mahanap si a and u, syempre, hanapin natin yung derivative ng u para mahanap natin si dx. So, meron tayong differential ng u, that would be e raised to 3x. Then, hanapin mo yung differential ng yung exponent ng e natin, that would be 3x. So, meron tayong du equivalent to differential ng 3x is simply as 3 e raised to 3x, then meron tayong dx sa dulo. And may constant tayo, so lipat natin itong constant sa kabila. That would be 1/3 du equivalent to e raised to 3x dx. Diba ito yon? E raised to 3x dx. So, pwede natin siya gamitan ng trigosub. Integration yielding inverse trigonometric function pala. So, after natin ma-identify si e raised to 3x dx, ito yon. Na-identify na rin natin na ang 9 is itong a squared, ang e raised to 6x itong u squared. So, substitute natin yung mga values nila. So, meron tayong e raised to 3x dx. Di ba ito yon? E raised to 3x dx, same lang siya nito. So, that would be 1/3 du over, ano yung 9 natin? Meron tayong a squared. Then, huwag kalimutan si plus sign. E raised to 6x, that would be u squared. And then, meron tayong constant sa numerator. Labas lang natin yan kasi gamitan natin siya ng constant multiple rule. So, meron tayong 1/3 integration ng du over a squared plus u squared. So, ito yung natira. And makikita natin, di ba, kapag kabisado nyo na yung tatlong formula, makikita natin na mag-lead to sa arctan, yung pangalawa. So, bukayin ko lang tong du, guys. Iwan natin tong isa kasi wala nang space. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong 1/3, huwag kalimutan yung constant sa labas. Lagay ka ng bracket para di tayo malito. So, meron tayong, ano yung magli-lead dito? Meron tayong 1 over a, arctan, then meron tayong u over a plus c. And then, substitute natin yung value ng a saka ng u. So, meron tayong 1/3 value ng a saka u. Ang a natin is 3. So, meron tayong another 1/3. Then, meron tayong arctan. Then, ano yung u natin? Meron tayong e raised to 3x over ano yung a natin is 3. Then, plus c. Huwag kalimutan si bracket yan. And then, simplify further. Multiply mo lang yung dalawang constant sa labas. That would be 1 over 9.
arctan. Then meron tayong a raised to 3x over 3 plus c. So ito na yung final answer natin. So sa problem natin, meron tayong integration ng y dy over square root ng 16 minus 9y raised to 4. So gagamitan natin siya ng integration yielding inverse. So you know the drill, maglelet a squared, then maglelet u squared. So, a squared natin, ano yung constant sa ating loob ng square root? So, meron tayong 16. And u squared natin, syempre yung may variable, meron tayong 9y raised to 4. So, pag inanapan mo yan ng square root both sides, square root ng a squared is simply a. Square root ng 16 is meron tayong 4. And sa kabila, square root ng u squared is u. Square root ng 9y raised to 4, that would be 3y squared. Kita ba sa video? Okay, kita. And after that, nag-let a squared, let u squared, hanapin mo si du. So, ang differential ng 3y raised to 2, that would be 6y. Meron tayong dy sa dulo kasi wala tayong hanapan na differential. Minata ko na lang guys yung differential nito. Or yung derivative niya. And after that, may constant tayo. Lipat lang natin itong constant sa kabila. So, that would be 1 over 6 du. Equivalent yan sa y dy. So, nahanap na natin yung value ng y dy, value ng 16, value ng 9y raised to 4. Gamitan na natin siya or substitute na natin yung mga value niya in u. So, meron tayong integration. Ano yung y dy? Meron tayong 1 over 6 du over yan sa square root. Huwag kalimutan sa square root. Then, meron tayong 16 which is si a squared. Then, minus 9y raised to 4 which is u squared. And then, makita natin na meron tayong constant multiple rule may i-apply. So, meron tayong 1 over 6. Labas lang natin sa integration. Then, meron tayong du over square root ng a squared minus u squared. So, ito yung natira. Nilabas ko lang yung constant sa labas ng integration. And after that, simplify. Makikita natin na pwede natin siya gamitan dun sa tatlong formula na sinend ko or na-memorize nyo na. Yung nag-lead sa arcsan, arctan, saka arcsecant. Makikita natin ito yung first formula which is mag-lead siya sa arcsine. Siyempre, una, huwag kalimutan si constant. And then, meron tayong integration nito that will be arcsine u over a plus c. And then, simplify further. 1 over 6, binaba ko lang. Then, meron tayong arcsine. Ano yung value ng u? 3y squared over ano yung a natin? 4, then plus c. So, ito na yung final answer. So, last guys, meron tayong problem na integration x minus 3 over x squared plus 1 dx. So, ang gagawin natin dyan is first, pwede nyo ito i-try by yourself or on your own. I-post nyo lang yung video and saka nyo lang ituloy kapag nasagutan nyo na. So, ang una natin gagawin dyan is makikita natin na pwede siyang gamitan ng sum or difference rule. Natatandaan pa ba yung basic integration? So, kapag nasa numerator, yung meron tayong plus sign or minus sign, considered siya na sum or difference rule. So, meron tayong integration ng x over, copy mo yung whole denominator, x squared plus 1 dx, then minus, ito yun, minus, integration ng 3 over x squared plus 1 dx. So, ayan. Nagets ba yan? Ginamitan ko lang siya ng yung number 4 basic rule ng integration. Kasi 4 yun, di ba? So, ginamitan ko siya ng pang-4, which is sum or difference rule. Pinag-iwalay ko lang. And after that, isa-isayin natin. Sa una, sa tingin nyo, gagamitan pa ba natin siya ng integration yielding inverse? Hindi na. Pagbabalikan nyo about sa general rule of integration or mas kilala sa u substitution, kasi pag hinanapan mo to ng derivative, yun nasa pinakababa, magkakaroon tayo ng x dx. Nagets ba yun? Kapag babalikan nyo yung yung u substitution, dapat before kayo mag-proceed dito sa another illustrative example ng integration yielding inverse, dapat medyo master nyo na yung basic rules, trigonometric function, saka yung general rule or yung u substitution. So, una, mag-let u tayo. Ang i-let u natin is si x squared plus 1. Ito nasa baba. Kasi, pag hinanapan mo siya ng differential,
that will be 2x dx. Gets ba? Kasi, ano differential niyan? Di ba? 2x dx. And after that, lipat mo yung constant sa kabila. That would be 1/2 du equivalent to x dx. Nilipat ko lang yung 2 sa kabila. Kaya nagkaroon ng 1/2 du. And then, after that, before tayo mag-let u dyan, lagay lang ako ng space sa kabila. So, bukain ko lang to. Meron tayong minus integration na 3 over x squared plus 1 dx. And now, sa una, meron tayong integration ng ano nilet u natin. Meron tayong sa baba pa pala yan. Ang x dx pala, ito yun, di ba? X dx. So, meron tayong 1/2 du over ano yung x squared plus 1? Meron tayong u. Simply u. And after that, lagay tayo ng minus sign. Integration na. Hanapin din natin to. So, medyo bukain ko na to guys ha. Iwan ko lang si let u. Di na kasi siya kasya sa whiteboard ko. So, meron tayong let u equivalent to x squared plus 1. Sa kabila guys, magagamitan ba natin siya ng ng u substitution? Di ba hindi na? Kasi wala naman tayo, di ba ginawa na natin to ng u substitution. Or hinanapan natin siya ng u, which is ito, x squared plus 1. And pag hinanapan mo siya ng differential, magkakaroon tayo ng x dx. May x dx ba tayo? Di ba wala? So, ang gagawin natin dyan, gagamitan natin siya ng integration yielding inverse. That would be, maglelet a squared and maglelet u squared tayo. Bukain ko muna to konti. So, let a squared, then meron tayong let u squared. So, ang a squared natin is simply yung 1. Kasi dito tayo nakatingin, bawal yung maging 3 Dapat kapag mag-let a squared, let u squared, dapat yung magkasama. So, makikita natin dito, ang magkasama is x squared plus 1. So, 1 na ilalagay ko. And ang u squared natin is si x squared. So, pag hinanapan mo siya ng square root both side, so meron tayong a equivalent to square root ng 1, simply 1. Ang square root ng u squared is simply u. So, meron tayong equals, square root ng x squared is x. And then, nahanap na natin si a saka u. Ang last na gagawin natin is hanapan mo si du. Hanapin mo si du. Dito na lang. So, ang differential ng x is simply dx. Tama ba? So, nahanap na agad natin si value ng du, which is si dx. Value ng a, yung a squared rather, which is si 1. U squared natin, which is si x squared. So, ngayon, substitute natin yung values niya. So, una, meron tayong integration ng, huwag kalimutan si 3. Ano yung dx natin? Di ba du? So, lagay ko na sa taas dito guys ha. Nagets ba yan? Nilagay ko lang sa taas si du. Nakikita ba? Nakikita pa. Ngayon, after that, ang x squared plus 1. Ang x squared natin is meron tayong u squared. Then, ang plus 1, which is plus a squared. So, after that, nahanap natin yung mga values niya. Bukain ko lang to. Di na kasi kasya. Ang iiwan ko lang dito is si a equivalent to 1 at saka si u equivalent to x. Magamit natin kasi yan mamaya. After that, isa-isahin natin to, yung sum or difference natin na ginawa kanina. So, una, meron tayong constant multiple rule. May constant, may variable. Yung constant, labas sa integration. So, meron tayong 1/2 integration ng du over u minus constant again, constant multiple rule. Meron tayong 3, tapos sa baba, yung kabuuan yan. So, yung 3, labas mo sa integration. Then, meron tayong integration ng du over u squared plus a squared. And, makita natin sa una, di ba? Ang 1 over u, or yung 1 over x raised to negative 1, magilid siya sa natural logarithm or yung logarithmic. So, logarithmic ba o logarithm? So, meron tayong 1/2. Meron tayong ln ng u minus, huwag kalimutan si 3. And ito, alam naman natin na isa siyang arctan. So, meron tayong 1 over a arctan u over a. Then, huwag kalimutan si plus c sa dulo. Kita pa ba dyan sa video? Di na siya kita. So, di ba, sa isa-isahin ko lang ulit. Sa unang ginawa ko, di ba, 1 over u yan. So, magkakaroon tayo ng ln or natural logarithm. So, meron tayong ln u. Sa pangalawa, negative 3 or minus 3 rather. Then, ang buong
integration na to is makikita natin sa tatlong formula na pinakabisado or nakabisado nyo. So, meron tayong 1 over A arctan U over A plus C. Lastly, identify natin or substitute natin yung mga value niya. So, meron tayong 1/2. Meron tayong 1/2. Ano yung ln? Ano yung u natin sa una? Meron tayong x squared plus 1 minus, meron tayong 3. 1 over A. Ano yung A natin? Ang A natin is 1. Meron tayong arctan U. Ano yung u natin? Meron tayong x over. Ano yung A? Diba ito u over A yan? Meron tayong x as u, A as 1. Then lastly, plus C. Simplify further, meron tayong 1/2 ln x squared plus 1. Then meron tayong minus 3 times 1 over 1, simply 3. Meron tayong arctan. Then ang x minus x over 1 is simply x, then plus C. So ito na yung final answer natin.